Yana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Paghigugmang pag-alagad sa imong bana. Relax lang. Naundang kadali kining kasal sa Magsaysay, Davao del Sur tungod sa magnitude 5 nga linog. Sentro niini ang Matanaw. Gani pipila ka estudyante sa Matanaw National High School ang nakuyapan tungod sa kalisang. Personahe sa Davao City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO o tricycle driver sa Davao City nagsinumbagay sa kalsada. Mga residente sa Kabanglasan, Bukidnon nabulabog sa sagunsog buto tungod sa airstrike sa militar sa ilang lugar. Usa ka tulunghaan sa General Santos City nagbutang og mga dagkong fan sa covered court ug dugang mga electric fan sa mga classroom. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Nakuhaan og video ang pagsinumbagay sa usa ka traffic enforcer sa Davao City Transport and Traffic Management Office ug usa ka tricycle driver sa kalsada sa syudad. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Yes, Sara, sumala sa mga nakakita nga ang tricycle driver matud pa ang unang nanghagit og sumbagay kay nasuko kay gisita matud pa kay nakababag na sa dalan. Samtang ang CTTMO nagpahimangno sa mga sakop nga kanunay tumanon ang maximum tolerance. Mao kini ang viral video sa pagsinumbagay sa traffic enforcer o tricycle driver sa dalang Loyola sa Obrero, Davao City kagahapon sa hapon, March 3. Makita nga daw naglalis ang duha hangtod sa gisumbag na sa enforcer ang driver. Naundang lang ang duha human nagpatunga ning lalaki aron maundang ang gubot. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar. Sumala sa mga nakakita, nasuko ang tricycle driver sa traffic enforcer human kining gisita kay nagpanaog og pasahero sa mismong kanto ug nakababag na sa dalan. Ang ambyo pa man, wa kita ang driver nga gipago na sa station ba. Nasuko ko tong nainit ko tong driver kay murag pinasingga pagkatawag ba kay pago na kay traffic naman. Tukuan, naog tong driver sa tricycle, hagit og sumbagay, panapli na sumbagay ta. Nainit po itong enforcer siguro, unang panumbag ang enforcer. May gani kay naman po ni ulang noon, tagadiha ragya po ito, giulang rapon nila ba. Larangging nan nga, sir, mali man po na mo, ginani atong tricycle driver. Ang video nakaabot na sa City Transport and Traffic Management Office o CTTMO. Nga na ang activation sa atong enforcer, so na-adyo reason. Pero wala na ito nag-tolerate nga manapata og kuan mga driver. Gipatawag na ni Abude ang nalambigit nga enforcer ug mihimo na og kaugalingong pagsusi sa panghitabo. Pahimangno niya sa sakop kanunay tumanon ang maximum tolerance. Dapat ang among kuan dire is tolerance gyud, ang ito'y maximum tolerance nga dili mo ang sangkoy nga na kay mag-implement ra man ta og violation, traffic violation. Nga na magud nga sitwasyon nga patigbabo na tutong kainit sa ulo, so dili na nawala na ta sa atong focus sa atong mismo trabaho. Ginakwaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao payag ang tricycle driver. Giawhag sab ni Abude ang mga motoristang respetuhon ug tumanon ang mga traffic enforcers ug kanunay nga mosunod sa balaod trapiko. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Kwarto sa usa ka panimalay sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City ang nasunog. Hinuon dali kining napalong sa kabomberuhan. Ug daw ang usa ka kwarto sa usa ka bungalow house sa usa ka subdivision sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, human nga miulbo ang sunog sa lugar. Sa pagsubay sa Carmen Fire Station, pasado alas 2 sa hapon adlawng Lunes miulbo ang sunog. Muabot ngadto sa kapin 100,000 pesos ang damyos nga natala sa kabomberuhan. Mayo na lang sanglit walay nasamdan o naangol sa maong hitabo. Padayon ang investigasyon sa inungdan sa sunog apan
posibleng adunay kalambigitan sa linya sa kuryente. Nasamdan ang usa ka senior citizen sa Panabo City human na dalinas tungod matud pa sa kadanlog sa salug sa palengke sa syudad. Ani ang report ni John D. Esteban. Nadalinas ning lalaki kinsa na malengke sa sa butang niadtong February 28 sa public market sa Panabo City. Tungod matud pa sa kadanlog sa salog. Nagkadugo ang likod nga bahin sa ihang ulo tungod sa kakusog sa impact sa pagkabunal. Nasayran nga ang lalaki, 75 anyos na, kinsa kasamtangang nagapaayo pa. Sa gipagulang pahayag sa Panabo City Economic Enterprise Management and Development Office o CEMDO. Ilahang gikasubo ang pangitabo taliwala matud pa sa signage nga nagpasidaan sa publiko nga danlog ang salog. Gipasabot sa CEMDO nga tungod matud pa sa sigyo bulan nagka-moisture ang tiles sa palengke. Rason nga niminos ang traksyon sa palengke hinungdan sa kadanlog sa tiles. Sa karon temporaryo una nilang gikiskisan ang tiles matag gabi sukad March 2 hangtod March 7. Aron dili na danlog ang ibabaw sa salog, ilabi na kung mabasa aron malikayan ang samang hitabo. Giplanuhan na sab daw nila ang pag-ilis sa tiles nga maoy nakitang malungtarong solusyon. John D. Esteban, 1 Mindanao. Karong bulan sa Marso, ginaobserba ang Rabies Awareness Month tungod kay init ang panahon, taas sabang risgo sa rabies. Busa sa Cagayan de Oro City gisugdan na sa City Veterinary Office ang ilang pagbakuna batog rabies sa mga iro ug iring sa syudad. Ani ang report ni Cyril Chavez. Karong unang semana sa Marso, gisugdan na gilayon sa Cagayan de Oro City Veterinary Office ang paglusad sa ilang mga programa may kalabutan sa kasaulugan sa Rabies Awareness Month. Una sa ilang mga programa ang Information Education Campaign ngadto sa mga tunghaan sa syudad, partikular sa mga grade school level. Karong semana, nagkadayang barangay sabang ilang gipang-adtuan kung asa usa-usa nila gipang bisita mga panimalay sa mga pet owner. Labi na ang mga gabuhi ug mga iro ug iring. Usa ang barangay Palulang sa mga giadtuan sa City Vet kung asa pipila ka mga pet ang nabakunahan kontra rabies. Kung pwede 100%, mas maayo kay we know that vaccination is the most cost-effective way to control rabies. Gawa sa pagpamakuna, sugdan sab sa buhatan karong bulana ang spay and neuter programs aron mapugngan ang paspas nga pagsaka sa populasyon sa mga iro ug iring sa syudad. Magpadayon sab ang mga rabies awareness forums nga naglaom nga makahatag og dugang kahibalo sa katawhan aron malikayan ang rabies. Naapagyud gyapon tay mga dogs and cats nga wala pa nabakunahan kay naapamangyapon tay kaso sa animal rabies. This year lang naatay isa ka kaso sa Barangay Lubia. Og last year naatay 17 animal rabies case. So kana sila na mga kaso tanan is wala man gyud unvaccinated. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Usa ka 14 anyos nga babae ang gipatay sa iyang ama-ama sa Panabo City, Davao del Norte. Ani report ni John D. Esteban. Gipatay sa iyang kaugalingong stepfather o ama-ama ang 14 anyos nga babae nga usa ka grade 9 student sa Barangay Little Panay sa Panabo City, Davao del Norte. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, 4:30 PM niadtong Sabado, dihang midangup ang banay sa biktima sa kapulisan aron i-report nga nawala ang biktima sukad February 28. Ulahing nakita ang biktima nga kaistorya ang suspect atubangan sa Panabo National High School sa Barangay Grido. Sa pagiginabi sa kapulisan sa suspect, wala pa kini miangkon sa salaod. Apan nakaluwat kini og pahayag nga nag-iya siya og luna sa Barangay Little Panay. Rason nga dali kining giadtuan sa mga pulis. Duna sa isaksi nga nakakita sa suspect kauban ang biktima sa lugar. 3:40 PM niadtong Biyernes. Pag-abot sa giingong luna sa suspect, nakita ang nakatambak nga yuta ug dihang gikalot sa otoridad, didto na nakita ang patayng lawas sa biktima. Didto na may angkon ang suspect nga iyahang gipatay ang iyahang stepdaughter. Pinaagi sa pagtuok ug iya kining gilubong. Gipailawon pa sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masiguro ang hinungdan sa kamatayon niini. Ilabi pa nga gituuhang gilugos kini. Ginasulian pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang suspect ug ang kabanay sa biktima. John D. Esteban, 1 Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Karong anam-anam nga nasinati ang taas nga temperatura nga mabati sa tawo o gitawag nga heat index sa managlaing lugar sa nasod. Nangandam na og heat prevention plan ang usa ka tunggaan sa General Santos City isip pamaagi aron batukan ang posibleng kainit sa panahon nga pwedeng makaapekto sa klase. Ani ang report. Gibati na og sobrang kainit sa panahon ang pipila ka mga estudyante sa Lagaw National High School sa Barangay Lagaw, General Santos City. Init karon kaysa atong last month kay bale since aga pa lang on the way ko sa school, grabe gid siya perte gid siya kainit and grabe gid ka challenging ang ma-experience mo karon na sa students. Lalo na sa ingani kainit nga panahon. Busa aron malikayan ang posibleng epekto sa sobra kainit sa panahon, nagmugna na og heat prevention plan ang maong tunghaan sama sa pagmuntar og mga orbit fan sa covered court nga gym. Gawas niini, nagdugang na sab og electric fan sa matag classroom, lakip na sab sa mga teacher lounge. Gipaniguro sab sa maong tunghaan nga dunay mga ilimnong tubig sa matag classroom alang sa hydration sa mga learner. Apan, kung ugaling mataas ang heat index o ang temperatura nga mabati sa tawo, posibleng magpatuman og asynchronous classes ang maong tunghaan sama sa pagpatuman og distance learning. Ito yung mainit talaga sa area since ang area natin nandito sa gitna ng city, walang masyadong puno sa palibot. Kung mataas ang heat index, magdi-decide ang school na sa bahay na lang muna ang student para maiwasan na mainitan sila dito sa schools. Matud sa Pag-asa, usa matud pa sa nagpadugang sa mabating kainit sa Gensan ang humidity, bisan pa ubos pa sa karon ang heat index. Diri sa Gensan, ang atong heat index is naara sa mga around 30 hangtod 34 degrees Celsius. Ang kakuanan lang diri is usually kanang murag lain lang sa paminaw ang kainit tungod kay mutaas ang ato ang humidity, which is duol manggod sa dagat. Apan sa tala sa Pag-asa, sukad adlawng Lunes, dili moubos sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City. Buot pasabot, kinahanglan og extreme caution batok sa kainit sa panahon. Sumala sa Pag-asa, kinahanglang magpandong sama sa paggamit og payong, dili magbulad sa init ug pirming mag-inom og tubig aron malikay sa heat stress. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Pipila ka mga residente sa Cabanglasan, Bukidnon ang nabulabog human ang sunod-sunod nga buto sa armas o gituhang airstrike sa ilang lugar. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Taliwala sa kangit-ngit sa palibot, nabulabog ang mga residente sa poblasyon Cabanglasan, Bukidnon. Diyang sunod-sunod kuno nga buto ang ilang nadungog. Inubanan pa sa tingog sa eroplano nga naglibot-libot sa kawanangan sa lugar. Pasado alas 12 tungang gabi adlawng Martes, sumala sa uploader sa video nga milungtad hantod alas 3 sa kadlawon ang buto-buto. Dako ang ilang pagtuo nga adunay engkwentro tali militar ug NPA sa Bukiron nga bahin. Sa statement nga gipagula ni 4th Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel Francisco Garelio Jr., wala niini gikumpirma ang engkwentro. Apan gibutyag niya nga adunay focus military operations ang 403rd Infantry Brigade nga nakabase sa Malaybalay, Bukidnon nga gisuportahan og air asset gikan sa Philippine Air Force. Dugang niini ang pag-anunsyo sa Philippine Air Force nga adunay usa ka fighter jet gikan Cebu City Mactan Airport ang nawala samtang nagpahigayon og night tactical flight operations kaganilang alas 12 sa kadlawon. Apan wala niini gibutyag kung nasa ang misyon sa maong eroplano. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nagpahigayon ng El Salvador City Health Office og fogging operation sa Barangay Mulugan kung asa natala ang pinakataas nga kaso sa dengue sa syudad. Usa ka fogging operation ang gipahigayon sa El Salvador City Health Office sa Zone 2 Barangay Mulugan sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Kini kabahin sa paninguha nga mapugngan ang padayong pagsaka sa kaso sa dengue sa mga lugar. Dungan sa mga fogging operation ang pagpanghinlo sa palibot aron masiguro nga mawala ang mga breeding sites sa dengue carrier mosquito. Karamduman nga sukad Enero hangtod Pebrero 2025 nakatala na ang El Salvador City og 39 ka mga kaso sa dengue, din 7 niini gikan sa Barangay Mulugan.
Napatay ang usa ka lalaki samtang samdan ang laing duwa pa ka mga kaubanan niini sa trabaho. Human gipamusil sa riding in tandem suspect sa ilang boarding house sa General Santos City. Ani ang detalye. Gilayong girespondihan sa kapulisan ang nahitabong pagpamusil sa sulod sa compound sa usa ka boarding house sa Barangay Labangal, General Santos City pasado alas 7 Domingo sa gabi. Gipusil di ay ang tulo ka mga border nga na ilang usa ka 34 anyos nga lalaki nga sales manager. Lakip ang katrabaho niini nga 24 anyos nga lalaki kinsa mga nasamdan sa hitabo. Apan gideklarang dead on arrival sa ospital ang laing 29 anyos nga lalaking katrabaho sab sa mga biktima gumikan sa mga igo sa bala sa liog, dughan, tiyan ug likod. Matod sa kapulisan nga saysay sa witness, nag-inom ang mga biktima sa sulod sa mong compound dihang dunay mga armadong lalaki nga nakamotor ang mihunong sa gate sa mong compound. Ang angkas niini mao ang misulod sa compound ug gipamusil ang mga biktima dayon misibat. Sumala sa kapulisan, personal grudge ang giingong motibo sa pagpamusil nga posibleng may kalambigitan sa illegal nga droga. Ang ilang pagka-grudge nabay connection sa illegal drugs. Yes sir, yun po yung tinitingnan natin na sir na motibo. Naila na matud pa mga suspect nga padayon pang ginapangita. With regards sa suspect sir, hindi lang muna natin papangalanan sir kasi at the meantime hinahanap pa po natin yung suspect. Nilolocate na natin pero identified na po natin sila as well as yung kasama niya. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gitayog og magnitude 5 nga linog ang Matanao, Davao del Sur kaganinang buntag. Tungod sa gikabalakang aftershocks, trabaho sa gobyerno ug klase sa eskwelahan sa Magsaysay, Davao del Sur gisuspinde. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Kuha kini sa balay ni Aisha Kim Caballero sa Magsaysay, Davao del Sur. Daw gisayaw sa kusog nga linog ang gawas sa maong balay sulod sa pipila ka segundo. Gani ang ilahang alaga nga iro sulod sa balay nakuratan sab sa kakusog sa pagtayog ug midagan. Last lang kay kuan na ni lig-on na ni siya lig-on. Naundang sab kadali kining civil wedding ceremony sa pagpanguna ni Magsaysay Mayor Ronnie Sarande. Hinuon gilayong gipakalma ang mga tao nga anaa sulod sa munisipyo. Bag-una ang maong gambalay human nahugmak niadtong December 2019 nga linog. Sa social media post ni Teacher Richard Fiel, Kawarak, Ababa sa Matanao National High School, gilayong gipagawas ang mga estudyante sa ilang mga classroom o nagtapok sa open space sa maong eskwelahan. Gani, sumala sa staff sa maong tulungaan, dunay pipila ka mga estudyante ang nakuyapan human nagpanik. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, gikan sa MDRRMO Matanao, dili mobo sa pulo ka estudyante ang gitabang human makasinati og pagkalipong human ang linog. Gilayong gihatagan og medikal nga atensyon ang maong mga estudyante dungan sa pagsuspende sa klase sa maong tulunghaan. Naglusad na og assessment ang MDRRMO Matanao sa mga posibleng epekto sa linog sa lungsod. Hasta Magsaysay Davao del Sur LGU nagdeklara sabog pagsuspenso sa klase hasta na sa trabaho sa gobyerno. Parayon sab ang monitoring sa LGU sa posibleng danyos nga hatod sa linog. Nakasinati sabog power outage sa mga lugar sa Hagunoy, Padada, Kiblawan, Sulok, Malalag sa Davao del Sur ug Santa Maria sa Davao Occidental nga giserbisyuhan sa Dasureco human nga naapektuhan ang linya sa kuryente tungod sa linog. Sa Davao City, nanggawas ang mga estudyante nining usa ka tulungaan sa Santa Ana Avenue. Naundang sab ang press conference sa sangguniang panlungsod sa Davao City dihang mitayog ang kusog nga linog. Ang mga personahe sa Central 911 sa syudad nanggawas sab sa ilang mga opisina. As to the major damages, ongoing pa po ang pag-assess nini sa itong mga city engineer's office. Siguro na yung mga cracks ma'am dyan, no? But again, we'll have to confirm on this. But as per checking maguna mo ganiya sa mga nasinati yun naman, naging mga movement sa mga kagamitan sa opisina. But to the extent of damage, medyo light lang yun siya.
Matod sa PHIVOLCS, 9:42 kaganihang buntag, mitayog ang magnitude 5 nga linog. Kun asa natala ang epicenter niini sa Matanao, Davao del Sur. Nabati ang intensity 5 sa Matanao ug Magsaysay, Davao del Sur, intensity 4 sa Kidapawan City, Malungon, Sarangani, Tampakan ug Tupi, South Cotabato. Intensity 3 sa Magpet, Cotabato, Davao City, Davao del Sur, General Santos City ug Banga, South Cotabato, President Quirino ug Colombio, Sultan Kudarat. Intensity 2 sa Pikit, Cotabato, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Surala, Norala, Santo Niño ug Tiboli, South Cotabato, Lambayong ug Isulan, Sultan Kudarat. Intensity 1, Don Marcelino, Davao Occidental, Nabunturan, Davao de Oro, Lake Cebu, South Cotabato, Esperanza, Calamansig ug Bagumbayan, Sultan Kudarat. Matod sa PHIVOLCS, posible ang danyos ug aftershocks. Doon na yung kusog na pagtayog, dili kay mo maratol kita o mudagan dayon sa exit because isa mo guna sa mga pamaymong cause o panic ma'am dyan. Ang mga estudyante magpanic, mag-stampede dahil dito sa exit kay wala sila kabalon sa dapat pagkabuhaton. So again, conduct kita o duck cover and hold. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Usa ka dakong leatherback sea turtle ang girescue sa mga mananagat human kini aksidenteng malambod sa ilang pukot samtang nanagat sa South Ubian, Tawi-Tawi. Ani report. Maayong pagkalambot sa usa ka pukot kining usa ka leatherback sea turtle nga anaa sa baybayon sa barangay Bohe, Tabawan, South Ubian, Tawi-Tawi adlawng Domingo. Matud pa, aksidenteng natrap kuno kini sa pukot sa tulo ka mananagat gamit ang ilang usa ka bangka sa laod kadlawon sa maong adlaw. Sumala sa uploader kinsa residente sa maong lugar. Gidala na lang sa mga mananagat ang maong pawikan sa baybayon aron matabangan nga matanggal sa pagkalambod sa pukot. Apan wala pa nila kini gibuhian. Leatherback na turtle accidentally na-trap doon sa fish net nila. So kaya nung natagpuan nila, parang nanibago din naman sila sa itsura ng leatherback turtle na to. Kaya dinala nila dito sa bahay. Matod sa Community Environment and Natural Resources sa Tawi-Tawi, nakatagda na nilang i-check ang maong pawikan sa labing daling panahon aron mahibaw-an ang kondisyon niini una buhian pagbalik sa dagat. Kailangan tayo ang magtingin sa kanya kasi nandoon na yon na nadala na nila sa community. So I think na kailangan natin mag-take ng opportunity din na para ma-record din natin si turtle na yon na maaari maging record nyo sa lugar natin. Kini matud pa ang unang higayon nga dunay natala nga usa ka leatherback sea turtle nga na-rescue sa maong probinsya. Usually for the entire province of Tawi-Tawi ang nakikita natin yung hawksbill at saka yung green sea turtle lang. So itong leatherback bibihira although based on some storya ng mga residents doon na meron sila nakikita pero wala tayong na-document ever since. Panayon gyapon ang DENR sa pag-awhag nga dili pasakitan ang maong klase sa mananap agig pagtuman sa Wildlife Protection and Conservation Act. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Pipila ka LGU sa Lanao del Sur nga nakadawat sa Local Government Support Fund kun LGSF. May depensa nga gigamit sa tama ang maong pondo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gigamit sa tama nga pamaagi. Kini ang depensa ni Bacolod Calawi Lanao del Sur Vice Mayor Nora Lucman Di Patuan sa kontrobersyal nga Local Government Support Fund kun LGSF. Sumala sa opisyal nga sukwahi kini sa mga nigawa sa social media na adunay anomalya sa paggamit sa LGSF gikan sa pondo sa opisina sa Chief Minister sa BARM. 30 million pesos matud pa ang ilang gi-request nga pondo nga gamiton sa livelihood grants ug relief operations. Yung request namin is food assistance, medical assistance, cash assistance, asa kasara Ramadan assistance. Aduna sab kunoy project proposal ang maong pondo. Target nga mahatagan og hinabang ang kapin 4,900 ka mga household sa ilang lugar. Sumala ang Local Social Welfare and Development Office sa Bacolod, Calawi, tag-usa ka sako nga bugas, itlog ug uban pang panginahanglanon sa mga residente ang ilang gipanghatag. Basically yung foods, yung basic needs talaga ng mga tao like yung rice, tsaka kabuhayan din po, livelihood. Una nang gibutyag ni BARM Cabinet Secretary Aslin Pindaton nga ang tumong sa LGSF ang pagtabang sa matag local government unit nga naubo sa BARM.
Pebrero 27, nagpahigayon ng investigasyon ang House Committee on Public Accounts sa giingong anomalya sa paggamit sa LGSF. Diin pipila ka mga opisyal sa BARM ang giisuhan og show cause order sa wala pagtambong sa maong hearing. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Mas gipahugtan na ang polisiya kalabot sa mga riding in tandem nga nakamotorsiklo sa Cotabato City. Subay sa executive order sa Cotabato City LGU, gimanduan niini ang mga law enforcement agency lakip na ang militar nga magpahigayon og hugot nga pag-inspeksyon sa mga lalaking riding in tandem nga motorista. Kini tungod kay sagad sa mga suspect sa shooting incident sa syudad nakamotorsiklo nga dunay angkas. Gibawal sa paggamit sa mga nakamotorsiklo og face mask, bonnet, lakip full face tinted helmet. Kinahanglang makita ang naong sa nakamotorsiklo ilabi na sa mga checkpoint. Kinahanglang sab nga updated ang rehistro sa mga motor ug ang mga habal-habal driver kinahanglang dunay official identification card o ID gikan sa City Public Safety Office nga libreng makuha kutob sa March 31. Mao kato moling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.